Masakit ba lagi ang likod mo tuwing umaga? O pakiramdam mo parang binugbog ang katawan mo kahit wala ka namang ginawa buong araw? Kung oo, baka ito na ang pinakamahalagang video na mapapanood mo ngayong taon dahil ang lunas sa matagal mo nang iniinda ay nasa loob lang ng bahay mo. Maraming matatanda ang iniisip na normal lang ang pananakit ng likod kapag may edad na. Parang tanggap na lang nila na kapag tumatanda, kasama na ang sakit. Pero alam mo ba, hindi kailangang tiisin ito. Hindi mo rin kailangan ng mamahaling therapy o gamot. May natural at abot-kayang paraan para mapawi ang sakit. Gamit lang ang mainit na tubig at ilang simpleng bagay sa bahay. Ngayong araw, ibabahagi ko sa iyo ang subok na paraan ng mga senior sa probinsya at ilang payo rin mula sa mga doktor na sumusuporta sa natural na lunas. Isa itong pamamaraan na hindi lang mura, kundi ligtas, praktikal at pwedeng gawin ng kahit sino sa bahay. Pero bago tayo tumuloy, isipin mo muna ito. Kapag gumaan ang pakiramdam ng likod mo, ano ang mga magagawa mo ulit? Makakalakad ka ng mas matagal. Makakaupo ka ng hindi nasasaktan, makakagalaw ka ng mas kampante, at higit sa lahat, mas magiging magaan ang araw mo. So simulan natin. Bakit ba masakit ang likod ng maraming seniors? Una, dahil sa natural na paghina ng mga kalamnan at kasukasuan habang tayo'y tumatanda. Ang muscles sa likod, lalo na sa lower back, ay hindi na kasing tibay noong tayo'y bata pa. Bumababa rin ang flexibility natin. Dahil dito, konting maling galaw lang, tulad ng pagyuko pag-akyat ng hagdan o simpleng pagupo ng matagal, ay pwedeng magdulot ng kirot. Pangalawa, may kinalaman din ito sa poor posture. Maraming seniors ang nagkakaroon ng kyphosis o yung pagkakuba dahil hindi na malakas ang core at likod. Kapag palaging mali ang posisyon ng katawan, naiipit ang muscles at ugat sa likod, kaya madalas sumasakit. Ngayon dito napapasok ang mainit na tubig. Paano nga ba gumagana ang init sa katawan? Kapag pinainitan mo ang bahagi ng katawan na nananakit, ang mga daluyan ng dugo ay lumalawak. Ang tawag dito ay vasodilation. Kapag nangyari ito, dumadaloy ang dugo ng mas maayos sa muscles at tissues. Dala-dala ang oxygen at nutrients. Ibig sabihin, tumutulong ito sa paggaling ng mga napinsalang bahagi at tinatanggal ang paninigas ng kalamnan. Ang resulta? Ginhawa. Maraming klase ng heat therapy na pwedeng gawin sa bahay. Ang una sa listahan, hot compress gamit ang towel at mainit na tubig. Narito ang hakbang, magpainit ng tubig, hindi kumukulo, sapat lang para hindi ka mapaso. Isang tip, ang tamang init ay kaya mong hawakan nang hindi ka nasasaktan. Kumuha ng malinis na towel o bimpo, isawsaw ito sa mainit na tubig, pigain, at ipatong sa masakit na bahagi ng likod. Pwede kang humiga o umupo habang ginagawa ito. Gawin ito sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Habang ginagawa mo ito, subukan mong huminga ng malalim at i-relax ang katawan mo. Ang goal ay pabayaan ang init na pumasok sa kalamnan. Marami na akong nakausap na matatanda sa mga barangay health center na nagsasabing nakakatulog na sila ulit ng mahimbing dahil lang sa simpleng mainit na towel sa gabi. Isipin mo yon. Sa halip na gamot, isang bimpo lang ang solusyon. Ngayon, paano kung wala kang towel o takure? Huwag mag-alala, may isa pang sikat na paraan, ang homemade heat pack. Kumuha ka ng malinis na medyas, punuin ito ng bigas. Huwag luto o asin. Itali ang dulo para hindi mabuhos. Ilagay ito sa microwave oven ng 1 hanggang 2 minuto. Kapag mainit na, ipatong sa masakit na bahagi ng katawan mo, likod, balikat, batok. Safe ito, reusable at pwedeng dalhin kahit saan. Ito ang ginagawa ng maraming lola sa probinsya. Simple pero epektibo. Kung wala namang microwave, pwede rin ang bote na may mainit na tubig. Yung plastic bottle na may takip, lagyan mo ng mainit-init na tubig, balutin ng tuwalya at gamitin bilang compress. Siguraduhin lang na hindi masyadong mainit at hindi madaling tumulo ang bote. Ang tanong na ngayon, kailan mo ito dapat gawin? Ayon sa mga physical therapist, ang pinakamabisang oras ay bago matulog sa gabi.
o pagkagising sa umaga. Bakit? Dahil sa oras na iyon, naninigas pa ang likod mo o kakagaling mo lang sa ilang oras na pahinga. Ang init ay tumutulong para mag-prepare ang katawan mo sa paggalaw o tulog. Pero tandaan, ang susi dito ay consistency. Hindi sapat ang isang beses lang. Kung gusto mong talagang gumaan ang pakiramdam, gawin ito araw-araw sa loob ng isang linggo. Tandaan mo, hindi ito instant miracle. Pero kung gagawin mo ito ng tuloy-tuloy, mararamdaman mo ang unti-unting pagbabago. Gusto ko rin idagdag, habang ginagamit mo ang hot compress, subukan mong sabayan ng banayad na paggalaw ng katawan. Hindi kailangan ng mabigat na ehersisyo. Habang naka-hot compress, igalaw ng dahan-dahan ang balikat mo. Iikot ng pa-clockwise, tapos pa-counterclockwise. Pwede rin ang paginat ng mga kamay at leeg. Ang kombinasyon ng init at banayad na stretching ay napakabisang combo para sa ginhawa ng likod. At ito pa ang magandang balita. Ang heat therapy ay hindi lang pisikal na ginhawa. Mental health booster din ito. Kapag gumaan ang pakiramdam mo, lumalakas din ang loob mo. Mas nakakagalaw ka. Mas masaya ang pakiramdam. Mas may gana kang kumilos, makipagkwentuhan o lumabas-labas. Minsan kasi ang pananakit ng likod ay hindi lang tungkol sa kalamnan, kundi pati sa emosyon. Kapag palagi kang masakit ang katawan, parang nawawalan ka na rin ng gana sa buhay. Kaya ang pagbibigay ng ginhawa sa likod ay hindi lang physical na solusyon, kundi paraan para muling mapasaya ang araw mo. Kung bago tayo matapos sa part 1, may paalala ako. Huwag kalimutang uminom ng tubig pagkatapos ng heat therapy. Bakit? Dahil ang init ay nagpapalabas ng pawis kahit hindi mo namamalayan. Kapag na-dehydrate ka, mas lalong sumasakit ang katawan. Kaya habang pinapainit mo ang likod mo, inumin mo rin ang tubig para kumpleto ang alaga sa katawan mo. Sa susunod na bahagi, ituturo ko naman sa iyo ang mga simpleng senior-friendly na stretching at paggalaw na pwedeng gawin sa bahay. Hindi mo kailangang maging flexible at hindi mo kailangan ng gamit. Basta willing kang sumubok, tutulungan kitang gumaan ang likod mo araw-araw. Kung nandito ka pa, comment mo. Init para ginhawa. Magkita tayo sa part 2. Masakit pa rin ba ang likod mo kahit nag-hot compress ka na kagabi? Baka kulang lang sa tamang paggalaw dahil ang totoo, kahit gaano pa kainit ang bimpo mo, kung hindi mo igagalaw ang likod mo ng tama, babalik at babalik ang sakit. Kaya sa part na ito, tuturuan kita ng mga simpleng galaw na pwedeng gawin sa bahay para tulungan ang mainit na tubig na gumana ng mas mabilis. Ang kagandahan ng mga paggalaw na ito ay hindi mo kailangan ng equipment, hindi rin kailangan ng malawak na espasyo. Ang kailangan mo lang ay kaunting tiyaga at malasakit sa sarili mong katawan. Pero bago tayo mag-umpisa sa mga galaw, ito muna ang dapat mong tandaan. Hindi ito ehersisyo na para kang nasa gym. Ang layunin natin ay gawing flexible ulit ang likod mo, paikutin ang dugo, at tanggalin ang matagal ng paninigas ng kalamnan. Ang tawag dito ay therapeutic movement, para kang nagmamasahe mula sa loob. Ang una nating galaw ay tinatawag na tuod na nagigising. Umupo ka sa matigas na upuan, yung hindi malambot para mas suportado ang likod. Ilapat ang dalawang paa sa sahig. Ilagay ang dalawang kamay sa hita. Ngayon, dahan-dahan mong ipadyak ng kaunti ang talampakan mo sa sahig. Habang iniikot mo ng konti ang balikat mo, una pa kanan, pagkatapos pa kaliwa. Dapat maramdaman mong gumagalaw ang itaas ng likod mo, pero hindi masakit. Gawin mo ito ng 5 hanggang 10 beses habang humihinga ng malalim. Kung ginagawa mo ito habang naka-hot compress, mas maganda. Parang pinapayagan mo ang likod mong gumising ng dahan-dahan, hindi bigla. Ang susunod nating galaw ay sandalan at abot. Tumayo malapit sa pader, ang likod ay nakadikit. Ang layunin mo ay abutin ang kisame gamit ang isang kamay habang nakadikit pa rin ang likod mo sa pader. Isang kamay lang muna, tapos ang isa. Dahan-dahan lang parang iniaangat mo ang stress mula sa balakang paakyat sa likod, papunta sa balikat. Bakit ito mahalaga? Dahil kapag palaging nakaupo ang isang tao,
Lalo na ang mga seniors, ang likod ay lumalambot at naninigas. Wala itong pagkakataong mag-extend o mag-inat. Sa galaw na ito, pinapaalala mo sa likod mo na pwede pa siyang bumalik sa dating lakas. Basta inaalagaan mo siya. Alam mo bang may ilang seniors na hindi na makatawa ng malakas dahil sumasakit ang likod nila? Nakakalungkot, pero totoo. Ang bawat tawa, yuko, o hinga ay may kasamang contraction sa mga muscles sa likod. Kaya kung matigas at nananakit ang kalamnan, kahit simpleng tawa ay nagiging pahirap. Kaya huwag mong pabayaan ang likod mo. Alagaan natin siya ngayon habang pwede pa. Isa pang galaw na subok ay tinatawag ng mga physical therapist na child's pose sa kama. Oo, sa kama. Hindi mo kailangan ng yoga mat or floor mat. Humiga ka lang ng padapa sa kama at dahan-dahang igalaw ang balakang pabalik, parang mauupo ka sa sakong mo. Ang mga braso, naka-extend pa rin sa harap. Kapag nasa posisyon ka na, huminga ka ng malalim at manatili sa ganong posisyon ng 10 segundo. Ang pose na ito ay hindi lang nakakatulong sa lower back, kundi pati sa hips at balakang. Isa ito sa pinakamaginhawa at ligtas na galaw para sa may edad. Kung nahihirapan kang gawin ito, pwede kang gumamit ng unan sa ilalim ng tiyan para suportahan ang katawan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga pang-araw-araw na galaw na dapat mong iwasan. Dahil baka ito ang tunay na dahilan kung bakit paulit-ulit ang sakit ng likod mo, kahit anong init o galaw ang gawin mo. Una sa listahan, maling pagyuko. Kapag kukuha ka ng gamit sa sahig o magwawalis, huwag kang yuyuko gamit ang baywang. Ang tamang paraan ay i-bend ang tuhod at panatilihing tuwid ang likod. Kapag baliktad mo itong ginagawa, ikaw mismo ang nagsasakit sa sarili mong likod. Pangalawa, pag-upo ng matagal ng walang sandalan o suporta. Lalo na sa mga seniors na mahilig manood ng TV o makinig ng radyo habang nakaupo sa bangko. Kapag walang suporta ang lower back, ang buong bigat ng katawan mo ay bumabagsak sa gulugod. Kaya kung wala kang maayos na upuan, pwede kang maglagay ng maliit na unan sa bandang baywang para suportahan ang likod. Pangatlo, pagbuhat ng mabibigat. Kahit sa tingin mo ay kaya pa. Kapag may edad ka na, mas prone ka sa injury. Ang gulugod ay hindi na ganoon kalakas para sumalo ng biglaang bigat. Kaya kung may kailangang buhatin, humingi ng tulong. Walang masama sa paghingi ng saklolo. May kwento ako. Isang lolo na nakilala ko sa isang health seminar sa Laguna ang nagsabi, "Akala ko talaga hindi na ako makakatayo ng tuwid. 4 na taon akong nagtiis sa sakit ng likod. Araw-araw akong sumasandal sa pader. Pero simula nang turuan ako ng simpleng stretching at hot compress, unti-unti kong naramdaman ang ginhawa. Hindi biglaan, pero ramdam. Nakakatuwa, hindi ba? Hindi mo kailangang maging eksperto para alagaan ang sarili mong katawan. Kailangan mo lang ng disiplina, kaalaman at kaunting kilos araw-araw. At alam mo bang kahit ang tamang paghinga ay nakakatulong din sa likod? Kapag ikaw ay humihinga ng mababaw, yung bitin at hindi malalim, hindi nakakagalaw ng maayos ang diaphragm mo at naaapektuhan nito ang likod. Kaya habang ginagawa mo ang mga galaw na ito, siguraduhin mong humihinga ka ng malalim. Inhale sa ilong, exhale sa bibig. Masarap sa pakiramdam, di ba? Huwag mong hayaang kontrolin ng pananakit ang bawat araw mo. Kaya natin itong i-manage. Tandaan mo, ang katawan, kahit may edad, ay pwedeng lumakas ulit kung ibibigay natin ang tamang galaw, tamang init, at tamang pag-aalaga. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-underrated na lunas sa likod na masakit. Ang tamang tulog. Oo, baka sa akala mo wala lang yan. Pero ang pwesto ng pagtulog mo, klase ng unan at oras ng pahinga ay may malaking epekto sa likod mong pagod na. Kaya huwag kang bibitaw. Kapag napanood mo ang buong seryeng ito, hindi lang likod mo ang giginhawa, kundi pati araw-araw mong pakiramdam. Kung nakarating ka hanggang dito, comment mo, "Ginhawa sa galaw." Tuloy tayo sa part 3. Alam mo bang kahit anong init at paggalaw ang gawin mo, kung mali ang posisyon ng pagtulog mo, baka bumalik lang ang sakit sa likod? Oo, mga seniors,
Ang tulog ay hindi lang pahinga, isa rin itong gamot. Pero kung mali ang higaan mo, unan, o posisyon sa pagtulog, lalo mo lang pinapahirapan ang likod mo gabi-gabi. Kaya sa part 3 ng video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakaimportanteng parte ng likod therapy, ang tamang pagtulog para sa may edad na likod. Simulan natin sa tanong na ito. Kumusta ang tulog mo kagabi? Nagising ka ba dahil masakit ang likod mo? Nang bumangon ka ba parang naninigas ang katawan mo? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Ayon sa mga pag-aaral, mahigit kalahati ng mga taong lampas edad 60 ay nagkakaroon ng sleep disturbances at madalas ang ugat nito ay ang pananakit ng likod. Pero huwag kang mag-alala. May mga simpleng solusyon tayo para mapabuti ang iyong tulog at bilang resulta, maibsan ang sakit. Una sa lahat, pag-usapan natin ang tamang posisyon ng pagtulog. Maraming seniors ang sanay matulog ng padapa. Pero alam mo ba na ito ang pinakamasamang posisyon para sa likod? Kapag padapa ka, ang gulugod mo ay napipilitang mag-extend habang ang leeg mo ay nakapihit sa isang gilid. Lalong naiipit ang muscles sa lower back. Ang rekomendado ng mga doktor ay matulog ng patagilid o kaya ay nakatihaya pero may tamang paglalagay ng unan. Kung patagilid ka matulog, ilagay ang isang unan sa pagitan ng iyong mga tuhod. Ang ginagawa nito ay pinapantay ang iyong balakang at tinatanggal ang pressure sa ibabang bahagi ng gulugod. Kung nakatihaya ka naman, subukan mong maglagay ng maliit na unan sa ilalim ng tuhod mo. Ito ay para ma-relax ang curve ng likod at hindi ito pinipilit tumuwid. Maraming seniors ang nagulat na lang na bumaba ang sakit nila sa likod matapos palitan lang ang posisyon ng kanilang pagtulog. Ngayon, pag-usapan natin ang uri ng kutsyon o foam na dapat mong gamitin. Ang sobrang lambot na kama ay parang masarap sa simula, pero sa katagalan ay sumusuporta ng hindi pantay sa katawan. Ang sobrang tigas naman ay parang kahoy at pinipuwersa ang kalamnan na mag-adjust buong gabi. Ang ideal na kutsyon para sa may edad ay medium firm, hindi masyadong malambot, hindi rin sobrang tigas. Dapat kapag humiga ka, sumusuporta ito sa kurbada ng likod mo, hindi yung bumabagsak o masyadong nakaangat. Paano kung wala kang pambili ng bagong kutsyon? Simple lang, gumawa ka ng DIY solution. Maglagay ng matigas na plywood sa ilalim ng foam mo kung masyado itong malambot. O kaya naman, kung masyado itong matigas, maglagay ng manipis na foam topper. Sa simpleng pag-adjust lang, masisiguro mong maayos ang suporta sa katawan mo habang natutulog. Huwag mo rin kakalimutan ang unan. Hindi lahat ng unan ay para sa lahat ng tao. Kung patagilid kang matulog, dapat ang unan mo ay sapat ang kapal para suportahan ang leeg. Hindi masyadong mababa, hindi rin masyadong mataas. Kung nakatihaya ka naman, huwag sobrang makapal ang unan. Baka tuloy ma-strain ang leeg mo at ang sakit ay bumaba hanggang likod. Isa sa mga paborito kong payo sa mga seniors ay ang pagkakaroon ng routine bago matulog. Hindi pwedeng diretsyong higa lang pagkatapos kumain o manood ng TV. Kailangan bigyan mo ng signal ang katawan mo na oras na ng pahinga. Narito ang simpleng routine na pwedeng sundan. Una, gumamit ng mainit na bimpo sa likod sa loob ng 15 minuto habang nakaupo o nakahiga. Napag-usapan na natin ito sa part 1. Pangalawa, mag-stretching ng banayad. Simple lang, igalaw ang balikat, leeg at hita. Gawin ng dahan-dahan habang humihinga ng malalim. Pangatlo, uminom ng maligamgam na tubig. Nakakatulong ito para i-relax ang buong katawan at maihanda ang tiyan para sa pagtulog. At pang-apat, siguraduhing madilim at tahimik ang kwarto. Kung maingay sa paligid, pwedeng gumamit ng fan o white noise para makatulong sa tulog. Tandaan, ang tamang pagtulog ay parang maintenance ng katawan, parang pagcha-charge ng cellphone. Kung hindi ka nagcha-charge ng buo, hindi ka rin fully charged kinabukasan. At kung paulit-ulit kang kulang sa tulog o mali ang posisyon mo, ang likod mo ang unang magsasabi ng, "Ayoko na." May kilala ako, si Aling Norma, 68 years old, taga Batangas. Halos 1 taon siyang may iniindang sakit sa likod. Halos araw-araw siyang nagpapamassage, uminom ng gamot, pero hindi pa rin guminhawa.
hanggang sa may nagsabi sa kanya na subukan niyang palitan lang ang posisyon ng tulog. Sinimulan niyang matulog patagilid na may unan sa tuhod at gumamit ng mainit na bimpo bago matulog. 1 linggo lang ang lumipas, sabi niya. Parang may milagro, gumagaan na likod ko. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki. Minsan ang lunas ay nasa routine lang, kung paano ka matulog, kung paano mo tinatrato ang likod mo habang nagpapahinga. Huwag mo ring kalimutan ang oras ng pagtulog. Para sa mga seniors, ang 7 hanggang 8 oras na tulog kada gabi ay sapat na. Huwag masyadong puyat. Ang katawan natin ay mas mabagal ng mag-recover kaya kailangan nito ng sapat na pahinga. At kung sakaling magising ka sa kalagitnaan ng gabi at makaramdam ng kirot sa likod, huwag kang basta babangon. Dahan-dahan kang gumalaw. Iunat muna ang mga binti, iikot ng kaunti ang balakang, at igalaw ang balikat. Parang ginigising mo muna ang katawan mo bago bumangon. Mas ligtas ito at mas magaan sa pakiramdam. Ang tulog ay hindi lang simpleng pahinga. Isa ito sa pinakaimportanteng aspeto ng likod therapy. At kung maayos ang tulog mo, mas magaan ang pakiramdam mo kinabukasan. Mas masaya kang gumising, mas may gana kang kumilos, at mas malayo ka sa sakit. Kaya ngayong gabi, subukan mong ayusin ang tulugan mo. I-check ang unan, i-adjust ang posisyon, gamitin ang init, bigyan ng routine ang katawan. Dahil bawat hakbang na ito ay daan tungo sa mas malusog at mas maginhawang likod. Sa part 4, pag-uusapan naman natin ang mga pagkaing natural na nakakatulong sa kalusugan ng likod. Oo, may mga pagkain palang nakakapagpababa ng inflammation at sakit at baka araw-araw mo nang kinakain pero hindi mo alam ang tamang paraan. Kaya tutok lang. Dahan-dahan nating binubuo ang kompletong natural na lunas para sa masakit na likod. Mula init, galaw, tulog, at ngayon, pagkain. Kung andito ka pa, comment mo. Tulog para ginhawa, kita-kits sa part 4. Alam mo ba na ang ilan sa mga kinakain mo araw-araw ay maaaring nagpapalala ng pananakit ng likod mo? At ang mas nakakagulat, may mga pagkain din na tahimik pero epektibong nakakatulong para gumaan ang pakiramdam ng katawan. O, mga seniors, sa part na ito ng video, pag-uusapan natin ang natural na mga pagkain na pwedeng tumulong sa likod mong masakit. Bago ka pa man uminom ng gamot o magpa-therapy, baka ang tunay na solusyon ay nasa plato mo lang. Bakit importante ang pagkain pagdating sa pananakit ng likod? Simple. Ang ugat ng maraming sakit sa katawan kasama na ang back pain ay tinatawag na inflammation. Iyon ang pamamaga sa loob ng katawan na hindi mo nakikita. Hindi ito yung maga sa sugat kundi yung tuloy-tuloy na stress sa kalamnan at kasukasuan. At kung mali ang kinakain mo, lalong lumalala ang inflammation na ito. Kaya kailangan natin ng anti-inflammatory na pagkain. Iyon yung tumutulong sa katawan na labanan ang pamamaga, palakasin ang muscles at gawing mas flexible ang mga kasukasuan. Unang pagkain sa listahan ay luya. Ang luya ay matagal nang ginagamit ng mga Pilipino bilang natural na gamot sa pananakit. Ang aktibong sangkap nito na tinatawag na gingerol ay may anti-inflammatory at pain-relieving properties. Pwede mong gawing salabat o idagdag sa luto. Subukan mong uminom ng salabat na may kaunting honey bago matulog, lalo na kung sumasakit ang likod mo tuwing gabi. Hindi lang ito nakakaginhawa sa katawan, nakaka-relax din ito sa isipan. Ikalawa ay malunggay. Alam mo ba na ang dahon ng malunggay ay puno ng calcium, magnesium at antioxidants? Lahat ng ito ay mahalaga sa pagpapalakas ng buto at kalamnan. Kung mahina ang buto mo, mas madali kang makaramdam ng pananakit. Subukan mong isama ang malunggay sa sinigang, tinola o kahit sa ginisang gulay. Pwede ring gawing tsa ang tuyong dahon nito. Ikatlo ay isda na may omega-3, tulad ng sardinas, tamban, galunggong o tulingan. Ang omega-3 fatty acids ay kilalang tumutulong sa pagkalma ng pamamaga. Pinapalakas nito ang joints at buto. Hindi mo kailangang bumili ng mamahaling salmon. Ang mga isdang Pinoy ay mas abot kaya at mayaman din sa omega-3. Kumain ng sardinas o tamban 2 hanggang 3 beses kada linggo. Ika-4 ay saging. Simple pero epektibo. Ang saging ay may potassium at magnesium
na kailangan ng muscles para hindi manigas. Kapag kulang ka sa potassium, mas madali kang magkaroon ng cramps o kirot sa kalamnan. Isang saging sa almusal o pang merienda ay malaking tulong. Ikalima ay tubig. Hindi man ito pagkain pero dapat kasama sa listahan. Kapag kulang ang tubig sa katawan, ang discs sa gulugod ay natutuyuan. Kapag tuyo ang katawan, mas madaling sumakit ang likod. Kaya siguraduhin mong umiinom ka ng 6 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw. Ngayon pag-usapan natin ang mga pagkain na dapat mong iwasan. Una, processed food. Ibig sabihin nito ay hotdog, tocino, chichirya at instant noodles. Mataas ito sa preservatives at sodium na nagpapalala ng inflammation sa katawan. Pangalawa, matatamis na pagkain at inumin, lalo na ang soft drinks. Mataas ang sugar content nito at nakakasama sa blood sugar at muscles. Pangatlo, sobrang alat. Kapag sobra ang asin, nagkakaroon ng fluid retention sa katawan na maaaring magpalala ng pamamaga sa kasukasuan. Iwasan ang labis na paggamit ng patis, toyo, at delata. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka na pwedeng kumain ng masarap. Ang mahalaga ay balanse. Pwede mong sundan ang hulma ng plato. Kalahati gulay, 1 kapat kanin, 1 kapat ulam. Kung pwede, magdagdag ng prutas o sabaw. May mga senior sa Cebu na nagtanim ng gulay sa likod ng bahay. Doon nila kinukuha ang malunggay, alugbati at kamote tops. Libre na, sariwa pa. Hindi lang pampalusog, pampalakas din ng likod. At para mas lalong epektibo ang lahat ng ito, sabayan mo ng banayad na paggalaw at hot compress gaya ng tinalakay natin sa Part 1 at Part 2. Narito ang isang tip. Gumawa ka ng healing tea routine. Uminom ng salabat sa umaga at bago matulog. Nakaka-relax, pampalakas at nakakatulong sa katawan. May kakilala ako, si Mang Tonyo taga Cavite. Halos araw-araw ay sumasandal siya sa pader dahil sa kirot ng likod. Pero nang sinimulan niyang magbago ng pagkain, uminom ng salabat at gumamit ng hot compress, unti-unting nawala ang sakit. Hindi biglaan, pero tuloy-tuloy ang ginhawa. At ngayon kahit may edad na siya, kaya pa niyang magluto at magtanim sa likod bahay. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, ano ang nilalaman ng plato mo? Nakakatulong ba ito sa katawan mo? O lalo kang pinapahirapan? Ang pagkain ay hindi lang para mabusog. Ito rin ay gamot. Kung tama ang pinipili mo araw-araw, tinutulungan mo ang sarili mong gumaling ng natural. Sa Part 5, pag-uusapan natin ang mga gamit sa bahay na pwedeng gawing pangmasahe sa likod. Wala kang kailangang bilhin. Kaya mong gawin ito sa upuan, sa dingding, o gamit ang bote ng tubig. Excited ka na ba? Kung nakaabot ka dito, comment mo ang 3 salitang ito. Pagkain para ginhawa kita tayo sa Part 5. Alam mo bang kahit wala kang pang massage chair, pwede mo pa ring maranasan ang ginhawa ng masahe gamit lang ang mga bagay na nasa bahay mo? Oo, mga seniors. Sa part na ito, ibabahagi ko ang mga simpleng gamit na pwedeng gawing pangmasahe para sa likod na masakit. Walang gastos. Walang special machine, gamit lang ang laman ng bahay mo. Pero bago tayo magsimula, isipin mo ito. Kailan ka huling minasahe? Yung masahe na tunay na nakakatanggal ng pagod at kirot. Yung tipong pakiramdam mo ay lumuluwag ang likod mo. Kung matagal na, panahon na para ikaw mismo ang magbigay ng ginhawa sa sarili mo. Ang unang gamit na pwedeng gawing pangmasahe ay bote ng tubig. Oo, simpleng plastic na bote. Punuin mo ito ng maligamgam na tubig, isara ng maigi at saka mo igulong sa likod habang nakahiga sa kama o sa sahig. Dahan-dahan lang ang paggulong. Pwede rin sa likod ng hita, baywang o balikat. Kapag may kirot, tigil muna. Ang layunin ay hindi sakit kundi ginhawa. Ang gulong ng bote ay parang gumagaya sa pressure ng kamay ng masahista. At dahil may init pa ang tubig sa loob, doble ang epekto. Ginhawa sa muscle, tulong sa dugo, at bawas sa paninigas ng likod. Pangalawa, tennis ball o anumang bilog na medyo matigas pero hindi sobrang tigas. Kung may lumang tennis ball sa bahay, huwag mo nang itapon.
Magagamit mo ito bilang pangmasahe sa mga parteng hindi abot ng kamay mo. Ilagay ang bola sa pagitan ng dingding at ng likod mo. Pumwesto ka na parang nakasandal. Pagkatapos, dahan-dahan mong igalaw ang likod mo pataas at pababa o pakanan at pakaliwa. Mararamdaman mong natatarget ang mga naninigas na parte ng likod mo. Kung wala kang tennis ball, pwede rin ang garapon na maliit o kahit bote ng mineral water na walang laman. Ang importante ay bilog, matibay at kayang gumulong. Pangatlo, towel roll o tuwalya na iginulong ng mahigpit. Kumuha ka ng malinis na tuwalya at igulong ito na parang hotdog. Itali kung kailangan. Humiga sa kama o banig at ilagay ang towel roll sa ilalim ng likod mo. Hayaan mo lang itong nakasuporta sa bandang baywang mo. Humiga ng mga 5 minuto, huminga ng malalim, at damhin kung paanong bumubuka ang iyong gulugod. Ang towel roll ay tinatawag din ng mga therapist na passive decompression tool. Parang iniunat mo ang likod mo nang hindi mo kailangan igalaw. Pwede mo itong gawin bago matulog o pagkagising. Walang effort pero may epekto. Pang-apat, kahoy na kutsara o rolling pin. Kung may kahoy ka sa kusina na ginagamit sa pagluluto tulad ng pambilog ng dough, pwede mo rin itong gamitin. Balutin lang ng tela para hindi sobrang matigas at saka mo ipahid sa likod, pataas at pababa. Pwede ring humingi ng tulong sa asawa o anak mo para mas madali. Dahan-dahan lang ha, lalo na kung may maga o may masakit na parte. Panglima, sarili mong mga kamay. Kung wala kang ibang gamit, gamitin mo ang iyong mga palad at daliri. Igalaw sa paikot na direksyon ang hinlalaki mo sa parteng likod na kaya mong abutin. Pwede ring gamitin ang 2 kamao para i-roll sa balakang. Ang mahalaga ay hindi ka static. Ang likod mo ay kailangan ng galaw, ng pressure, at ng atensyon araw-araw. Tandaan mo, hindi kailangan laging may ibang gumagawa para sa iyo. Kahit simpleng pagmasahe gamit ang kamay, ay malaking bagay na sa kalusugan ng iyong likod. Ngayon, paano kung gusto mo ng mas masarap na experience? Subukan mong sabayan ng music. O habang minamasahe mo ang sarili mo gamit ang mga gamit sa bahay, magpatugtog ng instrumental o relaxing na tunog. Nakakatulong ito para mag-relax, hindi lang ang katawan kundi pati isip. Kapag relax ang isip, mas madaling gumaan ang pakiramdam. Pwede mo ring gawin ito habang nakatapat sa electric fan o may konting amoy ng eucalyptus o menthol. Hindi kailangan ng mamahaling essential oils. Kahit simpleng efficacent oil na Pinoy brand, sapat na. May isa pa akong tip. Subukan mo ang tinatawag na wall massage stretch. Pumwesto ka sa pader, itukod ang 2 kamay, at dahan-dahan mong iusog ang katawan mo paatras. Parang bumubuo ka ng letter L gamit ang katawan. Hawakan mo ang posisyon na ito ng 10 segundo, tapos bumalik sa simula. Ulitin mo ng 3 beses. Ang stretch na ito ay tumutulong para ma-decompress ang likod at matanggal ang pressure sa gulugod. Alam mo ba, sa isang barangay sa Pampanga, may isang grupo ng senior citizens na gumagawa ng ganitong massage routine tuwing umaga. Nagsasama-sama sila sa basketball court, may daladalang bola, towel at tubig. Tinuturuan nila ang isa't isa kung paano gamitin ang mga bagay sa bahay para mag-massage. At ayon sa kanila, simula nang gawin nila ito araw-araw, nabawasan ang pananakit ng likod nila at mas naging masigla sila sa araw-araw. Hindi mo kailangan maging eksperto, hindi mo rin kailangan gumastos. Ang kailangan mo lang ay malasakit sa sarili. Kung kaya mong masahehin ang sarili mong likod araw-araw, gagaan ang pakiramdam mo hindi lang sa katawan kundi pati sa loob. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang panghuling hakbang sa natural na lunas para sa pananakit ng likod. Ito ay tungkol sa iyong isipan at emosyon. Dahil minsan, ang tunay na dahilan ng sakit sa likod ay hindi lang pisikal, kundi stress at bigat ng loob. Kaya huwag mong palampasin ang part 6. Buo na ang kaalaman mo sa init, sa galaw, sa tulog, sa pagkain, at sa massage. Sa huli, ibibigay ko ang sikreto ng malalakas na seniors na bihirang sumakit ang likod. At ito ay may kinalaman sa pag-iisip at pananaw sa buhay. Kung nakaabot ka hanggang dito,
Comment mo ang 3 salitang ito, masahe araw. Tuloy tayo sa part 6. Alam mo ba na kahit anong gawin mong hot compress, stretching o masahe, kung puno ka pa rin ng stress at bigat ng loob, babalik at babalik pa rin ang pananakit ng likod mo? Oo, mga seniors, sa huling bahagi ng video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinakanakakaligtaang dahilan ng pananakit ng katawan. At ito ay ang kalooban, ang isipan, ang emosyon. Hindi ito magic. Hindi rin ito pampalubag loob. Ito ay totoo at suportado ng mga eksperto. Ayon sa mga pag-aaral, may direktang koneksyon ang stress, lungkot at pagkabalisa sa pananakit ng katawan, lalo na sa likod. Tinatawag ito ng mga doktor na psychosomatic pain. Ang ibig sabihin, ang nararamdaman mong sakit sa katawan ay bunga ng matagal ng emosyonal na tensyon. Kaya kung gusto mong gumaling ang katawan, kailangan mo ring gamutin ang loob. Isipin mo ang katawan mo parang isang timba. Araw-araw may patak ng pagod, problema, inis o takot. Kapag hindi mo ito binawasan o inalis, mapupuno ang timba at doon na sumasakit ang katawan. Lalo na sa mga senior kung saan mas sensitibo na ang katawan at mas mahirap nang i-release ang stress. Kaya ngayong part 6, ito ang misyon natin. Ipapakita ko sa iyo ang mga natural na paraan para mapagaan ang isip, mailabas ang stress, at makaramdam ng kagaanan sa loob na tiyak na makakatulong din sa likod mong matagal ng pagod. Unang payo, maglaan ng oras sa tahimik na paghinga. Oo, simpleng paghinga, pero hindi basta-basta. Subukan mo ito ngayon. Umupo ka ng maayos, ilapat ang mga paa sa sahig, isara ang mga mata, huminga ka ng dahan-dahan sa ilong, bilang ng 4. Tapos ilabas ang hininga sa bibig, bilang ng 6. Ulitin mo ito ng 5 beses. Tiyang ganitong paghinga ay tinatawag na mindful breathing. Kapag ginawa mo ito araw-araw, tinutulungan mong bumaba ang tensyon sa utak at katawan, nababawasan ang pressure sa gulugod, mas lumuluwag ang likod, at higit sa lahat, mas kumakalma ang puso. Pangalawa, subukan mong mag-journal o isulat ang nararamdaman mo. Hindi mo kailangang maging manunulat. Pwede mong isulat ang 3 bagay na nagpapasalamat ka araw-araw. Halimbawa, salamat sa masarap na kape, salamat sa anak kong bumisita, salamat sa tulog ko kagabi. Kapag natututo tayong magpasalamat kahit sa maliliit na bagay, nababawasan ang bigat sa dibdib. At kapag gumagaan ang kalooban, gumagaan din ang katawan. Pangatlo, makipagkwentuhan. Isang malaking dahilan ng stress sa matatanda ay ang pakiramdam na mag-isa. Pero ang simpleng pakikipagkwentuhan, kahit sa kapitbahay, apo o kaibigan, ay napakalaking tulong sa kalusugan. Kapag may kausap ka, nababawasan ang iniisip mo, nabubuhos ang loob, at minsan sa tawa at kwentuhan lang, gumagaan ang likod mo. May kwento ako sa inyo. Si Lola Nena, 75 years old. Araw-araw siyang nananakit ang likod. Pero simula nang sumali siya sa prayer group tuwing Sabado, unti-unting nawala ang kirot. Hindi dahil may espesyal na gamot, kundi dahil napapaligiran siya ng tao. May kausap, may nakikinig, may kasama. Ang ginhawa ay hindi lang galing sa gamot, kundi sa damdamin. Pang-4, maglaan ng oras sa bagay na kinatutuwaan mo. Mahilig ka bang magtanim? Gumawa ng simpleng halamanan sa labas ng bahay. Mahilig kang magluto? Mag-eksperimento ng bagong putahe. Mahilig kang manahi? Balikan mo. Ang pagbalik sa mga hilig natin ay nagbibigay ng saya, layunin at galaw sa katawan. Lahat ng ito ay nakakatulong para mapawi ang sakit. Pang-5, dasal o panalangin. Para sa maraming Pilipino, ang pananampalataya ay matibay na sandalan. At ito rin ay mabisang gamot. Kapag ipinagdarasal mo ang iyong sakit, ang iyong takot at ang iyong kabiguan, parang unti-unti mong binibitawan ang bigat. Kapag nababawasan ang bigat sa dibdib, nababawasan din ang sakit sa likod. Minsan hindi natin napapansin na ang likod natin ay parang sponge. Lahat ng iniisip, lahat ng hindi nasasabi, lahat ng bigat sa buhay, inaabsorb ng likod. Kaya kapag napuno na, doon na ito sumisigaw.
doon na sumasakit, doon na nahihirapan. Kaya ito ang hamon ko sa iyo ngayon, Senyor. Alagaan mo hindi lang ang katawan mo, kundi pati ang puso at isipan mo. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamot para gumaling. Kailangan mo lang ay araw-araw na pag-aalaga sa sarili. Ngayon, balikan natin ang buong pinag-usapan natin mula part 1 hanggang ngayon. Una, ang init ng tubig bilang natural na lunas. Mainit na bimpo, homemade heat compress, o paliligo sa maligamgam na tubig, lahat ay makakatulong sa circulation ng likod. Pangalawa, ang banayad na paggalaw, stretching, tamang pag-upo at pag-iwas sa biglaang buhat para manatiling malakas at flexible ang iyong katawan. Pangatlo, tamang pagtulog. Posisyon, kutson at unan na sumusuporta sa katawan para maghilom ang likod habang natutulog. Pang-apat, pagkain. Mga pagkaing anti-inflammatory gaya ng luya, malunggay, isda at saging para palakasin ang muscles at joints. Panglima, massage gamit lang ang simpleng gamit sa bahay, tulad ng bote, towel, bola o kamay. Araw-araw kahit ilang minuto lang malaking tulong sa kalusugan ng likod. At ngayon, ang pang-anim, ang pag-aalaga sa loob, sa isipan, sa damdamin, sa kapayapaan. Sama-sama, ang anim na ito ay bumubuo ng isang natural at praktikal na solusyon para sa mga seniors na hirap sa pananakit ng likod. Hindi ito isang magic na biglang mawawala ang sakit, pero ito ay subok, ligtas at abot kaya. At higit sa lahat, ito ay galing sa tunay na malasakit, sa sarili mong kalusugan. Kung seryoso kang gumaan ang pakiramdam mo, gawin mo ito araw-araw. I-practice mo ang init, galaw, tulog, pagkain, masahe at katahimikan. Dahil pag pinagsama-sama mo ang mga ito, hindi lang likod mo ang giginhawa, pati puso mo, pati araw mo, pati buhay mo. Kung nakarating ka hanggang dulo ng video na ito, saludo ako sa iyo. Ibig sabihin gusto mong alagaan ang sarili mo. Gusto mong gumaling. Gusto mong gumaan ang katawan mo nang hindi umaasa sa mahal na gamot. Bilang huling hakbang, comment mo ang 3 salitang ito. Tahimik na ginhawa para malaman naming nandito ka pa. At handa kang alagaan ang sarili mong likod araw-araw. Hanggang sa susunod na video, ingat ka lagi. Alagaan ang katawan, isip at puso